Mabigat at malungkot ang buhay ni Liam, sa halos 10 taon, halos wala siyang oras para sa pamilya niya. Medyo gumana ang trabaho kamakailan, pero ang tanging nagpapalakas ng loob niya ay ang pagmamahal ng asawa niyang si Mika at ng anak nilang si Konami. Isang gabi, pag-uwi ni Liam, sinalubong siya ni Mika at ikinwento kung paano ang naging araw ni Konami. Tulog na si Konami noon, pero sabi ni Mika, buong araw daw itong nagkukulit na gusto ng aso, mula nang makakita ng siya sa bahay ng kaibigan niya. Hindi na raw ito tumigil sa kakasabi tungkol dito. Hindi sigurado si Liam kung kaya nilang mag-alaga ng aso ngayon. Pero nang sumilip siya sa natutulog na anak, nagbago ang isip niya. Kung makakapagpasaya ito kay Konami, baka sulit na kahit mag-overtime pa siya ng ilang linggo para lang matupad ang hiling ng anak. Kinabukasan, isinama niya si Konami sa pet store para bilhan ng aso. Sulit ang lahat nang makita niya ang tuwa sa mukha ng anak. Nagulat si Mika na pumayag si Liam, lalo na't dagdag ito sa mga responsibilidad niya. Pero para kay Liam, basta masaya ang mag-ina niya, kakayanin niya ang lahat. Kinabukasan sa opisina, sinigawan siya ng boss niya dahil hindi raw siya nagsumite ng report sa oras. Ipinaalala ni Liam na ipinasa niya ito noong Huwebes, pero nagkakasayahan ang boss niya noon kaya hindi nabasa ang email. Sa huli, si Liam pa rin ang sinisi. Araw-araw ay parang giyera para sa kanya, may boss na pabaya, mga kasamahan na kumukuha ng credit sa trabaho niya, at siya pa ang laging nasisisi, magulo ang trabaho niya, pero kahit gaano kabigat ang araw, nawawala ang pagod niya pag-uwi dahil sa pamilya niya. Kinabukasan ng umaga, habang nasa tren papunta sa trabaho, nakatanggap siya ng text mula sa kaibigan niyang si Nadita. Sabik ito sa bagong video game at humihingi ng tulong para makabili. Napatawa si Liam sa pagka-addict ni Nadita sa laro. Pero pumayag siyang tumulong. Pagbaba ng tren, sinubukan niyang hanapin ang tindahan gamit ang GPS. Dahil hindi pamilyar sa lugar, naligaw siya. Sa paghahanap, laking gulat niya nang makita niya ang asawa niya, nakikipag-date sa ibang lalaki. Una, hindi siya makapaniwala, akala niya ay dinala ni Mika si Konami sa sports club, pero mukhang hindi totoo yun. Pag-uwi niya ng gabi, casual lang niyang tinanong si Mika tungkol sa araw nito. Nagsinungaling si Mika at sinabing dinala niya lang si Konami sa sword practice. Halos sabihin na ni Liam na nakita niya ito, pero pinili niyang manahimik, ayaw niyang sirain ang masayang pamilya nila. Inisip niyang baka nagkamali lang siya ng intindi, siguradong hindi siya niloloko ni Mika. Lumabas si Liam para mag-isip, sinubukan niyang i-standby ang computer niya pero ayaw gumana. Kaya pinatay niya ito. Sa paglalakad niya sa lungsod, napunta siya sa parehong lugar kung saan niya nakita ang asawa niya kahapon. Wala roon si Mika ngayon, kaya saglit siyang nakaramdam ng ginhawa, pero nawala agad ang ginhawang iyon nang marinig niyang kausap ni Mika ang lalaking pinaghihinalaan niyang kalaguyo, at laking gulat niya, kasama pa ni Mika si Konami. Sana nga kaibigan lang ito, isip niya, pero nang marinig niyang tinawag ni Konami ang lalaki ng Papa, parang gumuho ang mundo ni Liam. Naglakad siya pauwi, pilit iniisip na baka may ibang paliwanag. Baka kaibigan lang talaga yun na tumatayong ama figure pag wala siya. Hindi siya makapaniwalang magtataksil sa kanya si Mika. Sa gitna ng pag-iisip, nilapitan na naman siya ng boss niya at sinigawan sa opisina. Sinabi niyang naghihintay lang siya na mag-boot ang computer dahil ayaw gumana ang standby. Pero sa halip na unawain, sinigawan pa siyang huwag na raw mag-break sa trabaho. Biglang tumawag si Mika, may aksidente raw si Konami. Nagmadaling tumakbo si Liam papuntang ospital. Pagdating niya roon, agad niyang hinanap si Konami. Sabi ni Mika, nasa loob na ito para operahan. Lumabas ang doktor at tinanong kung sila ba ang mga magulang ng bata. Nang parehong sumagot ng oo sina Liam at Mika, sinabi ng doktor na kailangan ng blood transfusion si Konami. Tinanong ang blood type nila. Sabi ni Liam, AB positive siya. Sabi ni Mika, O positive siya. Kaya pinapante si Mika sa operating room. Nagulat si Liam, bakit hindi siya ang magdodonate? Sabi ng doktor, hindi pwede ang AB blood niya kay Konami na may type O. Habang nag-aantay sa operasyon, nag-research si Liam, at doon niya nalaman ng mas masakit na katotohanan, hindi posible sa science na magkaroon ng O-blood si Konami kung AB ang dugo niya. Dito na nagsimulang magduda si Liam, hindi nga talaga siya ang ama ni Konami. Sa wakas, umabot na siya sa limitasyon at hinarap si Mika. Diretso niyang tinanong kung siya ba talaga ang ama ng bata, pero imbes na sumagot, si Mika pa ang nagalit, siya pa ang nagturo ng sisi kay Liam, sinabing wala raw itong pakialam sa pamilya nila. Sagot ni Liam, kaya siya laging wala ay dahil late siyang umuwi mula trabaho. Pero ang sabi ni Mika, wala rin daw silbi ang trabaho niya, wala raw itong naipapangako, wala namang promosyon o dagdag sahod, hindi raw niya kayang ibigay ang buhay na gusto ni Mika. Hindi makapaniwala si Liam sa mga paratang ni Mika, pero hindi pa doon natapos, tuloy-tuloy ang paninisi ni Mika, sa 10 taon daw ng pagsasama nila. Halos wala raw si Liam at siya lang ang nagpalaki kay Konami. Conveniently, kinalimutan na ni Mika ang katotohanang hindi naman si Liam ang totoong ama ng bata. Matapos ang lahat ng paratang, sinabi ni Mika na aalis na siya, kasama si Konami.
Nang tanungin ni Liam kung saan sila pupunta, hindi siya sinagot ni Mika. Diretso ito sa kwarto ng anak nila para sabihin kay Konami na aalis na sila. Pilit siyang pinigilan ni Liam, pero itinulak siya palayo. Desperado na si Liam, umiiyak siyang nakiusap. Sabi niya, binigay niya ang lahat para kay Konami. Pero ang pinakamasakit, malamig ang sagot ni Konami, mas gusto ko si Daddy. Ibig sabihin, yung lalaki na tinatawag niyang tunay na ama. Sa sandaling yon, tuluyan ang gumuho ang mundo ni Liam. Kinabukasan, pumunta siya sa trabaho dala ang bigat ng sakit at pagtataksil na naranasan. Pero hindi pa doon natapos ang bangungot niya, pinatawag siya ng boss niya. Inaakusahan siyang nagnakaw ng pera ng kumpanya, nangako si Liam na wala siyang kinalaman. Pero ipinakita ng boss niya ang ebidensyang galing daw sa mismong computer niya, 50 milyong yen raw ang nailipat sa isang misteryosong account, at si Liam ang pinagbintangan. Walang laban, agad siyang tinanggal sa trabaho. Habang gumuho ang mundo ni Liam, si Mika naman ay biglang nag-file ng divorce. At sa kabila ng katotohanang hindi naman si Liam ang ama ni Konami, sinampahan pa siya ng kaso para sa child support. Sa mga oras na yun, ang tanging nagbibigay pa ng kaunting ligaya kay Liam ay si Nadita, ang kaibigan niyang gamer. Nag-text ito tungkol sa bagong episode ng paborito nilang show. Sisagat na sana si Liam para yayain siyang manood, pero dinelete na lang niya ang message. Nahihiya siyang ipakita kung gaano nakagulo ang buhay niya ngayon. Kahit wasak na wasak, pilit pa rin siyang umaasa. Sabi niya sa sarili, kung magsisikap lang ako, baka gamaan pa rin ang lahat. Pero habang lunch break niya, bigla siyang umubo ng dugo. Nang gabing yun, hirap siyang makatulog, lalong lumalala ang ubo, at unti-unti na siyang nawawala ng lakas. Wala na siyang pera para magpatingin sa doktor, kaya't wala na siyang magawa kundi mahiga at hintayin ang katapusan. Sa gitna ng katahimikan, habang unti-unting lumalayo ang buhay niya, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa itaas niya. Ipinakita nito ang mga pangitain ng katotohanan. Sa mga pangitain, nalaman niyang ang boss pala niya ang totoong nagnakaw ng 50 milyong yen gamit ang computer ni Liam, at ang mas masakit, yung boss din na yun ang lalaking kinakalantari ni Mika mula pa noon. Lahat ng sinabi ni Mika tungkol sa pagiging pabaya ni Liam ay pawang kasinungalingan. Noon pa lang, ginagamit na siya ni Mika bilang gatasan, isang kaawa-awang tanga na pwedeng ay sakripisyo para makalusot sila sa krimen. Hindi makapaniwala si Liam sa nakita niya. Sa sandaling yun, may isang misteryosong lalaki ang lumitaw. Tinitigan siya ng diretso sa mata at tinanong, pababayaan mo na lang ba silang makalusot sa ganitong pagtataksil? Sa wakas, nabuhos na ang galit ni Liam. Nangako siya na paghihigantihan niya ang lahat ng nanakit sa kanya, kahit ikamatay pa niya ito. Ngumiti ang lalaki at tila natuwa sa apoy sa puso ni Liam. Hindi niya binanggit ang pangalan niya, kaya tinanong siya ni Liam kung sino siya at anong kailangan niya. Sabi ng lalaki, napansin daw niya si Liam dahil mabuti itong tao, pero ang sagot ni Liam, wala namang napala sa kabutihan ko. Kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, sarili ko lang ang iisipin ko. Ngumiti ang lalaki, yun pala ang hinihintay niyang marinig. Inalok niya si Liam ng bagong buhay sa ibang mundo. Ang kailangan lang gawin ni Liam ay pumili ng mundong gusto niyang tirahan, maaaring panaginip lang ito, habang naghihingalo siya sa kama. Pero kung totoo ito, at talagang may pagkakataon siya na pumili ng bagong buhay, gusto niyang sulitin ito. Naalala niya ang mga kwento ni Nadita tungkol sa isang mundo ng mga robot at space battleships, isang lugar kung saan pinagsasama ang makabagong teknolohiya at mahika, pero pinamumunuan ng mga harit maharlika. Sa ganitong mundo, ang may kapangyarihan ay ang mayayaman, at kung mamalasin siya, baka maging isang mahirap na magsasaka lang siya sa isang planetang binabaliwala ng lahat. Pero nagustuhan siya ng misteryosong lalaki, kaya't ipinangako nito na isisilang siyang muli bilang anak ng isang count na nagmamay-ari ng buong planeta. Mas maganda na ang buhay niya sa panibagong pagkakataon. Sa huling hininga niya, pinirmahan ni Liam ang kontrata sa ilalim ng yelong kalangitan, ang Ice Sky Contract, at sa isang iglap, lumipad ang kaluluwa niya patungo sa bagong mundo, sa planetang tinatawag na Hydra.